Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Pack sa Bohol. Ganun yun. So ating ibigay na ngayon kay Father Darwin Gitiano para sa tanong mo kay Father Rick. Good evening, Father Darwin. Father Darwin. Andiyan na ba? Nandiyan na siya, bro. Oo. Okay, naka-off yun yung camera niya kaya hindi ko siya Okay. Magandang gabi po. Pasensya na. Ngayon lang kami natapos sa meeting natin sa office dahil nag-evaluation tayo sa mga difficult cases, no? So, ngayon lang ako nakauwi sa kumbento. Pasensya na po. At salamat sa inyong paghihintay. Brother Chando, Brother Angel, Brother John Ray, Brother Romel, Brother Tata, Sister Idna, Brother Wendell. Sino pa nandito, bro? Chando? Romer. Brother Romer. At si... Na-mention ko na lahat, no? Oo. So, pasensya sa paghihintay, ha? So, marami kami mga mabigat ng kaso ngayon. And then, kailangan talaga na magkaisa yung team as pamagitan ng mga magandang suggestion nila and also their observation. Dahil kapag wala yan, lalong mahirapan kami. No? So, it is a teamwork. So, pasensya sa paghihintay, ha? Sinisikap ko pero natagalan eh. From 7, hindi pa sila, marami pa sila mga sinasabi at marami pang mga suggestion na dapat naming i-consider. At sa awa ng Diyos ay kumbati pa rin. At salamat sa inyong paghihintay at sa inyong mga dasal na lubos na kinakailangan natin. At every time magmisa ako, inaalaala ko yung mga kasama natin dito sa Punto Porto Evangelizers na mabigyan sila ng malakas na pangatawan at patuloy na mag-aral para yung isiniwalat namin ay galing talaga sa mga turo ng simbahan, sa mga aral ng ating simbahan. And then, pasalamat ako sa mga sundalo, mga modernong mga apostol sa panahon natin ngayon. Gamit natin yung social media, internet, para maabot natin ang maraming mga tao. So, yung bisita natin ngayon from different walks of life po, na from different countries, from different part of the Philippines, ang bumibisita sa atin. At sila po ay tuwang-tuwa dahil itong programa natin parang probinsyano na din, no? Marami nang sumusubaybay, no? Salamat po. Libo-libo na po, hindi lang libo-libo, milyon-milyon na po ang naabot sa programa natin ito. Yan po ay patunay. Condolence pala, isali pala natin sa dasal natin si Father Luciano, namatay ngayong araw lang. Sinasali pa natin sa dasal si Father Luciano. And then, yan talaga ang buhay. Hindi tayo para dito. No? So, temporal lang po yung buhay natin dito sa mundong ito. And then, pasalamat tayo sa kanyang mga magandang reflection. Mga 50 years old pa siguro si Father Luciano. So, batang-bata pa na kinuha ng ating Panginoon. So, yan ang buhay natin. Hindi natin alam kailan tayo kukunin yata. Kailan, hindi natin alam. Pero alam natin na mamatay tayo. No? Pero hindi natin alam kailan at
paano tayo kunin ng ating Panginoon. So ngayon mga kapatid, dahil naghihintay kayo, sabi ni Sister Virginia, good evening Father D. Gikapoy ka. So ni? Father D. Gikapoy ka, Father D. Ampi. So okay lang, no? Patuloy lang tayo. So ngayon, sino ba magtatanong ngayon, Brother Jando? Okay, bago natin ibigay sa magtatanong ngayong gabi, ito muna tayo sa isa pang ano dito, Chona Maka. Bro, Virgin ka. Wow. May nagnanais dito, bro, mapansin ng kanyang tanong, bro. Pwede ba natin pagbigyan, bro? Basta itanong mo kay Father D, ano tayo? Sa Zoom lang talaga. Zoom Sige, sige. talaga. Okay. Sabi dito, wait lang may comment kasi dito kasi, sabi ni Chona Makapas, tanong ko po, pag nag-bless si Father Darwin, kahit dito lang kami sa bahay nanood live. Salamat po. Okay lang po kung kayo ay nasa bahay lang manood. Okay lang po yon. And then, si Jonathan Kalubad, good evening po. Gusto ko sana po maging member ng prayer warrior nyo. So, pag-i-contact lang po si Ate Edna. Yung Facebook po niya, Gilda Paliza. Kanyang Facebook, Gilda Paliza. Pag-i-contact lang po at siya yung mag-accommodate po sa inyo paano kayo maging member ng prayer warrior ng punto por punto. Pati nang ibigay ngayon kay Father Darwin Gitgano, ang unang magtatanong ngayong gabi, pakibukas yung camera. Unang may nagbukas ng camera dito, hindi nakaraisan, pero bibigyan ko siya. Si Ronel Laurel. Ronel Laurel, good evening. Click unmute, bro. Unmute the screen, unmute. Yan, hello. Good evening. Thank you, bro. Magandang gabi, bro. Ano? Tagal ko. Okay na mabisaya, bro. Tagalog, bro, kasi hindi ko kami intindihan ni Brother Angel. Pasalamat lang ko, bro. Father Darwin. Pasalamat kayo sa inyong programa. Dalang po tag mga katanungan nila mga pagsi sa mga lugar. Kasama itong ingon ang niyaging Yung Bisaya ka lang bro, i-translate lang ni Brother Jando. Tuara. Pader, salamat Pader. Bisaya ka Pader, dito palong sa Tagalog. Pwede Pader lang. Ako ko yung mga kauban kay Pader na nagsubaybay mo sa mga ba. Salamat po sila. Gusto kayo siya bukol man yang kaliwat. Gusto siya makakita. Mas gusto lang. Salamat siya. Minister na siya. Kauban mo sa grupo. Nami grupo nga ang BC pa ba? Grupo ng mga lalaki. Wow. Siya mong coordinator. Wow. Salamat Pader kay kung katunan niya dagan mga problema niya sa akong pamilya. Hindi mo ko Pader ang kay sawa. Salamat kayo. So, salamat din. Pagtulunan bitaw Pader. Pagtulunan mo Pader ba nga dili mao ba? Ito na usap na namo nga. Pero wala pa may kakumpisang sa kong asawa kay dili sa mga diocese sa mga parokya. 1 year manggudangguan kumpisal. Bago pa lang atong Ugos nakasunod mi sa imong mga kuan punto por punto nga mga Asa karon bro? Asa karon? then nasa Bukidnon Bukidnon. sa Malay-Balay Malay-Balay. Pangantukan nait Pangantukan. Pangantukan na kung may mga Pader na diri sa mong balay kung asawa so pikir balo na ay kaning kuan ba sa Santos mo no di la suerte isuro niya ipalit so may tawa niya na fan ako na po i-break ang tanamo niya wala pa wait ng pisal yun pag iso niyo pero wala na mo ginagawa na ron wala na mo ginagawa sa kong asawa kay palo na mo nga dili siya pan sa simbahan tudlo sa simbahan
Totoo. Kaya ka na, apong pag mga albulat. Pero sa mga kay, usong na dere ang muduol sa mga albularyo. Doon sa Totoo. mga spiritista. Totoo. Natin sa mga bakil ka na yun, ito, okay ba na siya? Babae, pili mo po siya kinahingkuhan. Kapanambal siya gamit yung santos, dagang kay Gadto kasi siya. Atong, sa ganito mga ko, at nagsaulog sila sa santos. Fiesta din sila sa to ninyo? Iyang silbi. Tanto ninyo, dagang kay Gadto sila, bisa ako mama apil ka rin. Ina na ko sila nga, di na maayo mama kay sauna na kuno dagan ayaw kuno dagan ngayo. Tulo na mo sa mga tao nga, dili mo na. Ang mga nabutulunan kay sa mga dautan mo na. Pinasiya mo sa simbahan. Sayo ka. Nay masuko. Kung na ginaw kanang dili ko no usa nga na. Tayo tayo sa ningon nga kauban na mo sa presidente sa mga grupo. So pag siya kiningon mi nga bawal lagi ng kuan ng kuan din bawal pumudulo kanang mga palagi kanang mga hatag ug habag. Kaso ko sila kay asa kana usam nas pa din Darwin sa linas. Pwede na sa pa mo na tuo man tag Ginoo dapat kuan ning pagtulunan na sa simbahan ito mga itana dili pagtulunan sa simbahan. Kaya mo gi-share lang namo ni nga pagtulunan yun. Ay, gusto ko nila iba, Pader, patudluan ko na mo sila, ha? Tinood. Dili niya mo nga, kuhan na, tatunan ko na mo sa diya sa inyo, ha? Kaya naman yung may mura o ka ng storya lang. Hindi, ko nga, makasunod ko para nakoy nga tinuod yun nga, wala may nagbinuwang. Gusto ko na mo nga, dili na kami katunog kahayag, dili na gusto nga kamera mo luwas. Tinood. Gusto ng mga apil, no? So, malinaw po ng lugar, Pader, kay medyo prakaran, madungog pa kating tingali, marami na i-viewsing ko. Saba kayo, sir. Okay. Padayon igsuon, ha? So, patuloy ka, Pader, and then, huwag kang matakot. Do not be afraid to share the truth because only lie can hurt us. Yung kasinungalingan lang ang makadaot na to. No? Continue to share the truth because only the truth yung magkapagbigay natin ng kalayaan. Tunay na kalayaan, kapatid. Okay, thank you. Thank you, Brother Ronel, ha? Laurel from Bukidnon, Malaybalay. Hey, thank you, Brother Ronel. So, dito naman tayo ngayon. Next na tatanong naman, pakibukas yung camera. Jean Paul Mabilin, and then Alex 13. Pakibukas yung camera po. Ayun, nagbukas na kuna ng camera si Ate Edita Tahil. So, siya yung unahin ko, siya yung nagbukas ng camera. Okay, Ate Edita, good evening. Ano ba ito? Camera to o picture? Hello, mukhang picture yata, di kumikilos eh. Ano na lang, Alex 13 na lang kasi talagang camera. Alex 13, good evening. Unmute bro, click unmute. Okay. Yes, magandang hapon ko sa lahat. Ano na kay Father? Hello, bro. Nag-drive ka pa, ha? Yes, Father. Magsimba ako, pagkakingin muna ako. Kasi size pa yung mas. Gas 4, parang ano ngayon. Alex Tracy. Asaan ka ngayon? Pahit ko, Father, pahit. Wow. Anong oras dyan? 4:10. Mas 4 sa hapon? Alas 4 sa hapon, Father. Wow. From Kuwait. Kuwait. No? Father, ang tanong ko lang, Father, ito kasi logo ng logo ng Jubilee Jubilee year. Jubilee year. Bakit? Kasi nakita ko yung logo, parang meron siyang Father, parang meron siyang mensahe. Tanong ko official message sa logo kasi nakita ko may mga iba't ibang kulay, parang pang LGBTQ ata to. Tapos yung cross nakatumba, parang
pupukin ba sila ng cross o para ano sila o saka yung sa paa nila may mga tinik-tinik at saka yung sa ilalim ng cross may angkla. Siguro Father, mayroon tong official na message. Meron bro. Nandito yun sa babasahin ko The logo for the Jubilee year 2025 depicts 4 stylized figures representing humanity from all corners of the earth. So yung mga representing different corners of the earth, from all corners of the earth, embracing each other and clinging to a cross that forms an anchor at the bottom. So, kahit anong kulay natin, bro, ay ini-embrace natin ang bawat isa at ang cross. Yun po ang nakasulat dito, bro. Na embracing each other and clinging to a cross that forms an anchor. Ang anchor, bro, yung dapat i-anchor natin yung sarili natin sa cross, no? Signifying the theme Pilgrims of Hope. Lahat tayo ay sabay-sabay at yung paglalakbay natin ay nakafocus sa pag-asa. Where people from all walks of life find solidarity and hope in Jesus Christ, even amidst life's turbulent challenges, with the anchor symbolizing steadfast hope. So, in-anchor natin in times of difficulty, bro, sa cross, kay Kristo, kapatid. No? Okay. Yan po ang nakasulat dito, bro, sa, Itong itong tinik sa ilalim ng mga yung waves, difficulties of life, no? Yes. Difficulties in life, no? Sabi dito, with the anchor symbolizing steadfast hope in difficult times, no? It is the sign of wave, bro, mga pagsubok sa buhay. And then may, 'di ba? Alon 'yan, and then may angkla. Oo nga pa doon, may angkla. Saka yung cross, parang nakaling siya. Parang Ini-embrace natin clinging to, sabi dito, clinging to a cross that forms an anchor. So, connected yung anchor sa cross. So, let us anchor ourselves to the cross of Christ. Because everything is nothing. Sabi ni San Pablo ba yun? Saan ba yung talata, bro? Na dahil sa cross ni Cristo, everything is a waste for me. Sabi ni San Pablo, Brother John Ray. Saan ba si Brother John Ray? So yan po. Bro, anong... yes, unsa man Ray? Anong talata yung sabi niya na lahat para sa akin ay walang kabuluhan because of the cross of Christ? Yun ang sabi ni San Pablo. Sa Galatians 6:14. Basahin natin, bro. Basahin natin Galatians 6:14. Wait. Galatians 6:14. Ito siguro yung sinasabi mo din. Huwag nawang mangyari sa akin na ipagmalaki ko ang anumang bagay bukod sa cross ng ating Panginoong Jesucristo, sapagkat sa pamamagitan nito, ang mundong ito'y patay na para sa akin at ako na may patay na rin sa mundo. So yun, bro, dapat i-anchor natin yung sarili natin sa cross. Dahil everything is nothing. So yan po ang kahulugan, bro. Sa Jubilee. Maganda kasi pagka-painting. Tapos kulay-kulay yung mga tao, tapos yung cross nakalim, tapos may angkla. Yung waves pala, yung ups and down. Yes. Tubok sa buhay. Yes, bro. Liwanag na, Pader. God bless. Kaya, Pader, meron akong pangalawang tanong. Yes, bro, Alex. Pag sabihin ba na mag-rosary ka, ang ibig sabihin sa rosary, ubusin yung tatlong mystery o yung isang mystery lang? Okay lang yung isang mystery. No? Kung kaya mo, yun ang devotion mo. Si Pati Pio nga 15 mysteries every day. Dahil contemplative naman siya. Ikaw ay active. So, with isang misteryo,
At kung meron kang extension naman yan, ay pwede mo ialay mo sa kaluluwa sa purgatorio, may namatay, no, na very close sa'yo. So, itong pangalawa kong rosaryo, ialay ko sa mahal na kapatid ko na may sakit. Ganun. Hindi kailangan, hindi kulang yung araw mo kahit isa lang. Isang rosaryo lang. Misteryo. Okay, depende yan sa'yo. Depende yan sa disposition mo. Pero, yung marami na mga prayer, kapatid, yan po ay, nga contemplative. Hindi ka naman contemplative, di ba? Baka mababayaan mo yung pamilya mo, no? Parang contemplative ka na. So, meron tayo, active tayo eh. Nag-umpisal kasi ako pa ang sabi sa akin ng pare, rosaryo daw ako. Hindi ko natanong kung ilang mystery ba sa isang araw. Pwede pala isa ka pa. Pwede. Salamat pa. God bless, Brother Alex Trexie. Pagdasal mo kami lahat, ha? God bless, bro. Oo, ganyan. Kadasal, nagpadala ako sa account mo, PNB. Ay, salamat. Salamat, malaking tulong po yan. Kahit maliit, malaki na yan. Mabayad natin sa mga seminarya natin. Panata. Kasi nga, utang nga ako, hindi ko na mabayaran yun. Diyan ko na lang ibigay. Salamat, ha? God bless, bro, ha? Maraming salamat pa din. May managan ako sa mo kahayag sa painting ng Jubilee year. God bless, bro. Okay, brother. Maraming salamat po. Maraming salamat, bro. Okay, thank you sa iyo dito sa dito kay sino yan? Si Alex 13. Maraming Yes. salamat. Okay, next naman tayo ngayon. Jean Paul Mabilin. Good evening. Magandang gabi po. Magandang gabi, bro. Father, may ask akong question. Meron bang na-recognize Father as a married man na naging saint? Married ba na naging saint? Marami. Si Entrita. Saint Rita of Cassia. Marami, bro. Yan si Saint Rita, Padre, yung yung asawa niya, mason pa, pero na-convert. San Lorenzo Ruiz. San Lorenzo Ruiz, bro. Yung unang martir natin na santo. Saint Thomas More. Saint Peter. Saint Peter. Saint Peter. Oo. Okay. Hindi, sa pangtanong ko, yung emptiness po ba ng pagkatao natin, looking sa to be more like Jesus. Ano ba ang basis ng Father? Parang maging katulad ni Kristo. Yun. Ano ang gagawin natin? Una, dapat tanggapin natin siya lagi through the sacrament of confession, and then Holy Communion, no? And then pagbasa sa mga buhay ng mga santo, no? Dahil yung mga santo, bro, sila yung naka-imitate talaga kay Kristo. Kaya nga, meron tayong mga santo ngayon. Meron tayong devotion sa mga santo. Dahil kung ang mga Katoliko, bro, lagi lang nagninilay sa mga buhay ng mga banal, maging katulad tayo ni Kristo. Basahin muna natin ang unang Korinto 11:1, bro. Okay, unang Korinto 11:1. Ito po ating ilagay sa screen. Unang Korinto 11:1. Ito po yung sabi. Yan. Tularan ninyo ako, gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Kaya tularan ninyo ako, gaya ng pagtulad nyo kay Kristo. At merong sinabi si San Pablo, bro, nakalimot lang ako sa talata. Sabi niya, hindi na po ako ang gumagawa nito.
kundi si Kristo na po ang nasa loob ko na gumagawa sa mga gawaing ito. So, sa pamagitan na nating laging paglapit kay Kristo, bro, sa kanyang simbahan, pagpasakop sa kanyang simbahan, sa kanyang pag-receive ng kanyang sakramento, ito po ay makapagbigay sa atin. Kaya nga, ang sakramento to give grace. Ano ba yung grace? It is a divine life. No? Sharing the divine life of Jesus. Kaya nga, merong mga living saint, no? Si Saint Mother Teresa. Diba? So, kung tatanggapin natin yung mga sakramento, yan po bro, ang makapagbago sa atin. Hindi tayo mababago with our own capacity. We need grace from God. And the grace of God will be given to us through the sacrament. Kaya nga, ang kahulugan ng sakramento, instituted by Christ, to give grace. Ano pa yung grasya? It is the divine life of Jesus, bro. So, paano? Okay. Ano yung paraan na maging katulad tayo ni Kristo? Una, i-emulate natin yung mga nauna na naging santo na, naging triumphant church na, member na sa triumphant church, yung mga banal. No? So, aralan natin at let us continue to contemplate their life na sa pamagitan yan ay nasunod natin si Kristo, bro. Marami pong salamat. Saan ka, Brother Jen? Saan ka ngayon? Davao. Sa Davao. Maraming salamat, Brother Jen Paul Mabilin. God bless, bro, ha? Pagdasal nyo kami lagi. Okay, thank you sa iyo, Brother Jean Paul Mabilin. So, dito naman ako ngayon sa next na nagbukas ng camera, si Percy Lopez. Percy Lopez, good evening. Percy Lopez, click unmute. Hello, good evening sa lahat. Good evening. Good evening, kapatid. Okay. May tanong lang ako, Father, regarding sa pagmamano. Kasi, di ba, magiging portal siya pag yung nagbigay ng mano is wala sa state of grace. So, ano kaya ang approach sa aking mga anak na paano ko sila sasabihin? Kung magmamano sila, tatanungin mo na kung nasa state of grace ba yung mamanuhan nila o parang gano'n. Ano ba kaya ang magandang approach na sasabihin ko sa mga anak ko regarding sa pagmano? Unang-una, bro, Yan, unang-una, iba yung pagmamano at pagbablessing. No? So, pagmamano is respect yun sa magulang. Di ba? Yung pag-blessing, kung yung nag-bless sa'yo, delikado. Yung pagmamano is as a respect sa mga matatanda. No? So, anong gawin natin? Let us do a prayer of protection. And then, in a state of grace, tayo. No? Walang kahit sino pa yung nasa tabi mo. So, ang ituturo mo sa bata mo, ito. Una, you should increase the love and devotion every day to God and to our neighbor. Yung pagmamano is a sign of respect po yun. Sa mga lolo, di ba? Sa mga matatanda. Iba yung ganon. Kung magpa-pray over ka na, delikado po yun. Lalo na hindi mo alam yung nag-pray over sa'yo. At hindi din pare, di ba? Percy? salamat po. Klaro na. Kasi dati yung narinig ko pag nagmano ka daw sa isang wala sa state of grace, delikado daw yun. Anyway, klaro naman ngayon. Yung pangalawang tanong ko, Padre, yung mga lay minister na nagbibigay ng ostia, lalo na pag mga bata, pinatap nila yung ulo sila sa God bless. So, pag wala sa state of grace yung lay minister na yun, delikado ba yung kabo? Kasi nag-bless So, hindi na kailangan mag-bless sila dahil yung Eucharist is greater than their hand. Di ba? Dapat nila yun. Hindi naman sila pari. Dapat i-correct yung practice. Father, yung bigla lang yung kamay nila itapion sa bata, then parang pinatap yung ulo. Okay lang. God bless, then binibigyan din. Okay lang yung pari. Kaya, Unang-una, bro, pag-minister po, si Kristo po,
babalikin natin yung yung Eucharist is greater than the blessing. It is a grace, the source of grace. So, dapat makorrected yung sino bang nag-promote niyan. Wala naman yan, no? Dahil yung ni-receive mo, it is greater than blessing. Para yung kamay mo as masuperior pa sa katawan ni Kristo, di ba? So, dapat makatikais yung minister. Bakit pa hihipuin niya yung ulo ng bata? Hindi naman nagpa-bless sa kanya, di ba? Opo. Unang-una, dapat ma-examine sa minister yung sarili niya. Hindi na kailangan dahil katawan na ni Kristo yan eh. Sino ba ang mabisa, bro? Yung kamay mo or yung katawan ni Kristo? And then sa question mo, dapat masabihan yung ni minister na hindi naman siya pare. Baka grabe yung kapangyarihan niya. Akala niya may healing power ako. Yan ang delikado, bro. Kaya nga, yung mga pupunta dito sa office ko, sasabihin ko, when you receive the sacrament, it is greater than the hand of Father Darwin. So, minsan ay nakasentro ng tayo. Ano ba yung intention niya? Lahat bang ni-minister sa inyo, gagawin yan? O may... Feeling ko, Father, parang yung, lalo na mga matatandang minister, parang nakukyutan sila sa bata, parang pinasap nila, God bless them, bigay sila ng ospiya. Parang gano'n yung feeling ko. Parang habis nila, yung gano'n. Dapat yung Eucharist is greater than their blessing. Oh. So, kung occult yun, delikado po. Yung masama pa, Father, yung pag-tap nila sa ulo ng bata, di ba may handkerchief sila, dapat pinupunas doon bago magkuha ng Eucharist. Minsan, nalilimutan nila after mag-tap ng ulo sa bata, magsasabing God bless, kukuha ka ganun ospiya din, isusubo. So, yung kanyang panyo ay ginagamit nila. Dapat dito sa amin, maghugas ng alcohol bago mag-receive. So, marami tayong dapat i-correct din sa ating mga kasamahan ng minister. Pero para sa akin, bro, it is greater than the blessing ang Eucharist po. Wala ko nakita dito na pare na maliban sa kung ang bata ay hindi makapag-receive ng communion. So, pinamano ko. Kapag ang bata ay hindi pa makareceive. Ano kung makareceive na, bakit i-bless mo pa? mas malakas pa yun. The source of grace yun eh. Di ba? So, minsan, kapag may mga bata na maglinya kasama yung nanay, ipamano ko yung bata. Dahil hindi naman siya makareceive ng katawan ni Kristo, di ba? So, hindi dapat magbigay ng blessing yung minister kapag makareceive na yung bata sa Eucharist. Last na tanong, Father, third na tanong, regarding sa exorcism. Sa Biblia kasi, Father, yung mga demonyo nagpapansin, di ba, sumisigaw para mapansin. Diba dapat silang nagtatago para hindi mapansin? Kasi yung kaya nga kay San Pablo, nag-iingay, parang inaupas lang niya kasi annoying, parang ganun. Dapat hindi sila magpapansin. Tama ba, Father? Unang-una, bro, mag-react yung mga demonyo, lalong-lalo na kapag may authority yung example, exorcist. Nag-react na yun dahil ni San Pablo. Then may authority sa San Pablo. Katulad ng particular experience ko, bro. Pumunta ako sa isang lugar and then yung pamilya ang nag-sponsor for dinner. And then lahat ng mga tao nag-bless sa akin. Maliban sa isa, ang sama ng tingin sa akin. Ano bang kasalanan ko dito bago lang ko dumating? Bakit bang sama ng tingin ng babaeng ito? Siya lang, sa lahat. Siya lang yung masama yung tingin sa akin. So, ang nangyari, bro, sino ba yung maingay, bro? Ang nangyari, bro, bigla lang siya, while kumakain ako, bigla lang siyang lumuhod sa harapan ko.
At sabi niya, Father, tulungan niyo po ako, ang daming demonyo. Walking possessed pala itong babaeng ito, bro. And then, nagpaalam ako sa pari doon, sa parish priest, nung nagbigay siya ng permiso, pinag-pray ko po yung babae, ang dami palang demonyo, bro. So, kung may authority pala isang tao, bro, matatakot yung kaaway natin. At hindi sila makatago. No? Okay, so hindi nila mapigilan ang sarili pag mag-react agad sila. Yes, katulad ni Kristo, bro. Di ba, nag-react na sila? We know that you are the Son of God. At yung authority natin, na natanggap natin, katulad, the same power from the apostles, natanggap sa mga apostol galing kay Kristo. Hindi po 1/4 lang natanggap natin, so mga apostles 100%. 100%, the same percent, bro. Walang nakuha. Yun lang pa rin, salamat. Maraming salamat. God bless, bro. Percy Lopez, God bless po. Brother Jando? Hello? Meron pang magtanong? Brother Jando? Na-mute. Na-mute ulit ako. Okay, so dito naman tayo ngayon sa next naman. Nagbukas ng camera. Si Edita Tahil. Edita Tahil, good evening. Good evening po. Good evening, Sister Edita. Good evening po. Father, Good evening. Taga saan? Father, may tanong lang. Bakla yun, Father. Sa Baclayon, Bohol. Taga Baclayon, hindi ka. Sige, sister. Ano ba yung may paglingkod namin sa iyo? May tanong lang ako tungkol sa traditional mass, Father. Kasi may kasama ako sa church na pag-attend siya ng living, tapos traditional daw ang Misa. gamit ng tapos parang ginamit daw na stula is black. Okay lang ba yun, Father? Oo, pwede lang yun. Minsan, gamit ako ng black na stole and then black na pagpatay din yung itim na kulay, bro. Sister. Okay lang yun. Okay lang yun, sister. Iklaro lang na ko Father kay basin ba og kanang lahi nga kanang kuan ni kanang giawat-awat lang bitaw ang atora. Na okay lang. Basta, merong, sa atin dito, sister, merong 5 ba na pare na pinahintulutan ni Bishop na mag-celebrate ng Latin Mass. Isa na doon ako. Until na busy ako sa mga exorcism natin. So, nakafocus na ako sa exorcism. So, si Father Skelton, si Father Father Cecil, si Father Panya, si Father Gary, marami, higit pa, malapit sa 10 po. Pero dahil patay yun, itim, pwede po. Itim or violet. Ito po, pampatay. Itim at violet. Okay lang yun. Violet lang. Violet lang yun. Yun ang usual, violet. Pero pwede din itim, kapatid. Okay, salamat Father, yun lang po. Sister, salamat Sister Edith sa tanong. Jando? Hello, Brother Jando? Saan mas Brother Jando? Sige, bigay naman natin, Father, kay Sister Oni Glory. Only Glory. Glory, paano po? Magandang gabi po. Magandang gabi. Father Darwin, magandang gabi. Only Glory, taga saan? Coronadal City po. Coronadal. Anong may paglingkod namin, kapatid? Father, may tanong lang po ako doon. Ako po doon sa logo ng
Jubilee year. Yes. Tinanong ng isang kapatid natin kanina. Kasi walking in solidarity yung Yes. explanation ko kanina is walking in solidarity. Itanong ko lang, Father, kasi ipa may synod po, yung synodality na sinasabi natin. Ibig sabihin po ba noon yung walking in solidarity, kasali po ba doon yung ibang kapatid natin sa ibang paniniwala o religion? Yes, no? Yes, kapatid. Hindi lang yan sa atin, synodality, kasama natin sila. Sabi dito, nabasa ko kanina, dahil tinanong na yung, tinanong na yan kanina, no? Basahin ko muli, ha? Basahin ko muna, ha? Ito. Hina yung internet ko. Ito yung Jubilee logo, no? Sabi dito, the logo shows 4 stylized figures representing all of humanity. No? So, hindi lang Catholic, all of humanity coming from the 4 corners of the earth, east, west, north, south. They embrace each other to indicate the solidarity and fraternity which should unite all peoples. So, lahat ng tao, kapatid, from 4 corners of the earth. Okay? Ate Anjore? Sige po, Father, maraming salamat. God bless po, kapatid. Okay, thank you kay Nanay Anjore. So, dito naman po tayo ngayon sa next naman, si Kurt James Aguilion. Kurt James Aguilion, good evening. Click unmute bro, click unmute. Good evening, Father. Good evening. Yes, narinig. Malinaw na malinaw, kapatid. May katanungan lang ako, Father, na chismis lang doon. May turo pa tayo sa simbahan na pag yung tao nagdikte, hindi pa papasokin ng simbahan. Yes, nung una, yan po ang tradisyon natin. Pero ngayon, ay winawide na ng simbahan, ino-open na ng simbahan ang pagmimisa sa nagdigti. No? Dito sa Diocese of Tagbilaran, no, bibigyan sila ng misa. Misa talaga. Unang-una, dahil maraming mga factors na i-consider. So, nung una, kapatid, tradisyon natin, hindi natin naipasok sa simbahan. Pero ngayon, marami na mga cases na kailangan nila ng dasal. Sila pa yung kinakailangan. I-entrust na lang natin sa Panginoon. Dahil nung una, para hindi na, wala nang magpakamatay, no? Disiplina yun sa simbahan. Pero ngayon, very pastoral lang ang simbahan. No? Pastoral approach ng simbahan. So, marami ng mga nagbigti na binibigyan ng misa talaga ng ating simbahan. Bro. Okay. Ayan lang, Father. Wala ko. Siguro. Wala. Salamat, bro, ha? Totoo. Salamat, Father. Saan ka galing, bro? Sige, bro. Father. Salamat, Father. Okay, so yan po si Kurt James Aguilon. Ba't di ko siya ma-mute? Ayun. Okay, ito naman tayo ngayon kay Tita Miles. Tita Miles, good evening. Unmute. Yan. Unmute. Opo, naririnig na po. Yes. Okay, good evening po. Good evening, Father Darwin, sa lahat ng mga ka-PPP. Father Darwin, itatanong ko lang po sana yung tungkol sa confirmation. Isang beses lang po ba dapat makumpirmahan, Father, ang isang tao? Like, kasi halimbawa sa akin, kasi
tagal na kasi patay na ang parents ko. Tapos parang wala akong record at hindi rin matandaan ng mga kapatid ko na nakumpirmahan at may confirmation ba ako. So, pero sa pagkaalam kasi namin, ang mga magulang kasi namin, nanay ko is, since malilit pa kami, talagang devoted na natin ng Catholic. So lahat, basta parte sa mga ganyan na binyag, mission, kasi maalala ko maliliit pa kami, talagang na-active kami sa mga like mga Holy Week, process kahit maliliit pa. So parang rin kami sa simbahan ba. Kaya lang, kung sakali na wala akong makita ng record, Father, at lalo na kung mag-inquire ako sa simbahan, halimbawa, kung sa tagal ng panahon, posible po bang pwede pa ba para sigurado na magpa-confirma ulit o hindi? Hindi, pwede, Father. Isang beses lang. Isang beses lang yung confirmation, Tita Miles, dahil may indelible mark po yun. Katulad ng bautismo, kapag lilipat ka sa ibang sekta, and then nabautismuhan ka sa Katoliko, ay ang gagawin yon ay hindi na siya bautismuhan, then isang bautismo lang, isang lang ang confirmation, may indelible mark yan eh. So hindi yan ma-erase kahit anong kasalanan natin. So anong gawin mo? Itanong mo sa mama mo, dahil may ninong yan eh. Patay na po, Father. Patay na? Opo. So, yung ama ko, ang tatay ko, matagal ng pero nakasal ka. Ano ka ngayon? Single? Hindi, alin? Ano po, Father? Single ka ba ngayon? Single? Hindi. Nakasal ka sa pare? Opo. Therefore, nakonfirman ka. Hindi ka naman ikakasal kapag hindi ka, requirement yan eh. Opo. Pero yung maalala ko paano ka nakasal? Kasali yan sa requirements yung confirmation, di ba? So magtanong ka sa diocese mo. Dahil may record niyan. Kasi yung nag-heal kami sa ibang lugar na kasi ako kinasal, Father. Magtanong ka sa diocese mo. Kung saan ka sa parokya, magtanong ka doon. Para... So, kung sakali na wala na rin akong record makita, Father, so, ano na lang. Pero yung sabi naman ng ate ko, nakumpirmahan ka talaga pag hindi nila, pero wala lang kami record. So, may record yan. Punta ka sa parokya mo, or sa parokya mo, or sa diocese. Okay po, Father. So, hindi na pala pwede na para pagkurado. Isa lang yung confirmation, kapatid. Okay po, Father. Kaya ngayon, sure ko na-check ko na lahat din sa mga anak ko, talagang meron din. And then, hindi ka naman makasal without confirmation. Posible yung pare nagkasal sa'yo ang magkumpirma. Kung wala kang... Okay. So, sino yung nagkasal mo, posible din siya din nagkumpirma sa'yo. Dahil yung parish priest... Sa ibang lugar kami kinasal, Father. Like, halimbawa, sa Davao ako pinanganak na lumaki, din sa Cotabato nagpakasal, parang ganon. Kahit sa ibang lugar, requirement yan before ang kasal. Baka nakalimot ka lang. Baka lamang siguro nga. Check ko na lang din, Father. Salamat pa, Father. Isa na lang po, Father. Kanina po kasi, Father, after ng Mass, puti yung pare, and then after niya ng final blessing, nagsabi siya nag-read siya ng yung Happy Chinese New Year. Tapos yung iba naman sumagot din. Nasa loob ng kasipasaan. Opo. Baka Chinese yung... baka nag-greet lang siya sa New Year sa mga Chinese. So, okay lang yun kahit nasa loob ng simbahan, Father. Pero ako, hindi kami sumagot na din. Kaya sabi ko, nalaman ko ba baka maraming mga Chinese na nag-attend. Parang wala naman masyado yung iba lang. Alam mo din, ibang mga tao lang, ibang mga Pinoy din, yung mga wala pa rin alam ba, nateksali din yung, gaya noon na hindi ko pa alam hindi pa ako nakalimutan mga aral dito ng turo. Dati, din, great ng mga yung coffee function, yung gano'n na. Pero ngayon, siyempre, marami na dito sa pakikinig, kaya hindi na rin kami so nagulat na lang kami na nag-greet ng ganon. So, kailang basta as long na hindi, walang Baka marami siyang kaibigan na Chinese, so nag-greet siya. Pero okay lang yung mga ganon, Father. Oo. Greetings lang yun sa mga Chinese eh.
Okay po, Father. Sige, Sige Tita po, Mels. Father. Yun lang muna para naman sa iba. God Maraming bless, salamat ha? po, Father. God bless you po And sa then, lahat. 9:45 na, ano na ako Nasa si Tita Mels, Brother Jando. Okay. So, sa mga hindi po nakahabol, next time na lang po ulit kay Ricky Jess Terana, kay Kuya Yel, at kay Ronel Laurel. Okay. Go ahead, Brother Darwin. So, by the way, meron akong additional sa suicide, bro, na sagot, no? Dito sa Catholic Church teaching on suicide is rooted in its beliefs about the sanctity of human life, divine mercy, and personal responsibility. So, para sa simbahan, banal talaga yung buhay natin. Dapat alagaan natin. Suicide as a grave sin. Malaki ang kasalanan. Sabi dito, suicide contradicts the natural inclination of human being to preserve and perpetuate his life. It is gravely contrary to the just love of self. It likewise offends love of neighbor because it unjustly breaks the ties of solidarity with family, nation, and other human societies to which we continue to have obligations. So, contradictory talaga ito sa ating natural na human nature natin. I-preserve natin yung buhay natin, di ba? It is contrary to natural inclination natin. Psychological factors and moral responsibility. Sabi ng simbahan, grave psychological disturbances, anguish, and grave fear of hardship, suffering, or torture can diminish the responsibility of one committing suicide. So, kung may psychological problem ka, so, ma-diminish yun. May diminishing, element. No? So, mamitigate yung culpability ng isang tao. This means that while suicide is a grave act, a person may not be fully culpable due to mental illness or other extreme suffering. So, yan ang sabi ng simbahan, CCC 2282. So, anong ginagawa ng simbahan ngayon? Hope in God's mercy. So, ini-entrust na sila sa awa ng Diyos. The church does not teach that all who die by suicide are automatically condemned, but entrust them to God's infinite mercy. So, hindi nagtuturo ang simbahan na automatic na maimpyerno. CCC 2283. We should not despair of eternal salvation of persons who have taken their own lives by ways known to Him alone. God can provide opportunity for salutary repentance. The Church encourages prayers for those who have died by suicide, trusting that God's love and mercy are greater than our understanding. No? So ito yung na funeral and burial in the church. In the past, suicides were sometimes denied Catholic funerals. But today, the church permits funerals and Christian burials for those who have taken their own lives, recognizing that they may not have been fully responsible for their actions. So, ang simbahan ay nag-allow na po na hindi nabasa lang natin yung document. Okay? So, mag-bless na ako sa mga religious items din yung mga kapatid. So in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. The blessing of Saul. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. You creature of God's soul, I purge of evil with the living God, with the true God, and with the holy God. By the God who ordered you through Isaiah the prophet to be cast into water, to cure its unfruitfulness. Be thou purified soul to the health of believers, giving soundness of body and soul to all who use you. When at every place you are sprinkled, may phantasm and wickedness and Satan's cunning be banished, and let every unclean spirit be repulsed by him, who shall come to judge the living and the dead, and the world by far. Amen. Almighty blessing God,
Humbly implore your boundless mercy, that you would dine of goodness to bless and sanctify this creature of salt, which you have given for the use of mankind. May all that use it find in it a remedy for soul and body, and let everything with it touches or sprinkles be freed from uncleanness and assault from evil spirit, through Christ our Lord. Amen. Yung salt ninyo ay holy and exorcised salt na po. Isunod nating i-bless ang tubig ninyo. You creature of God, water, I purge of evil in the name of God the Father Almighty, in the name of Jesus Christ, His Son and Lord, in the power of the Holy Spirit, that you may be water fit to brace us against the envious foe. May you be empowered to drive him forth and exalt him together with his fallen angels, with the power of the self-same Jesus Christ our Lord, who shall come to judge the living and the dead, and the world by far. O God, who for man's salvation does dispense wondrous mysteries with efficacious sign of water, hearken to our prayer, pouring forth your benediction upon this element, which he consecrated manifold purifications. Let this creature serve you in expelling demons and curing diseases, whatsoever it sprinkles in the homes of the faithful, be it cleansed and delivered from harm. Let such homes enjoy spirit of goodness and air of peace, freed from painful and hidden snares by the sprinkling of this water, and everything opposed to the safety and repose of them that worldly end be banished, so that you may possess the well-being they seek in calling upon your holy name, and be protected from all peril through Christ our Lord. Amen. May the salt and water be mixed together in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Brother Jando, hindi ba ako nawala? Amen. Parang naglalag. Hindi. Okay, patuloy tayo. Haluan nyo ng konting salt yung tubig ninyo. The Lord be with you. And with your spirit. Author of invincible strength and King of conquerable in power, ever to glorious triumphant one, who restrained the force of the adversary, who overcome the forces of the enemy, who rebelliously put them down, hostile influences, prostrate and fearsome we beseech you, Lord, consider kindly this creature of salt and water. Make it honored and sanctify it with the Jewish witness wherever it is sprinkled in your name, with devilish infection cease, with venomous thermodynamic and far, let the presence of the Holy Spirit be ever with us as we implore your mercy through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Yung tubig ninyo ay holy and exorcised water na po. Sunod natin i-bless ang inyong olive oil. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. God's creature oil, I cast out the demon from you, but get the Father Almighty, who made heaven and earth and sea and all that they contain. Let the Osiris power, the devil's legions, and all Satan's attacks and machinations be dispelled and driven afar from this creature oil. Let it bring health in body and mind till he use it. In the name of God the Father Almighty, with the name of Jesus Christ, His Son and Lord, the power of the Holy Spirit, the Paraclete, as well as in the love of the same Jesus Christ our Lord, who is coming to judge both the living and the dead, and the world by far. Lord God Almighty, before whom the host of angels stand in awe, and also the service were acknowledged, but please at your guard forbid to bless and hallow this creature oil, which your power has been pressed from the juice of olives, you ordained it when the sick, so that when the made well, they may give thanks to you, the living and true God. Grant, you pray, that those who use this oil, which blessing your name, may be delivered from all suffering, all infirmity, all the wiles of the enemy. Let it be a means of averting any kind visited from man, made in your image and redeemed by the blood of your Son, so that he may never again suffer the sting of an serpent, through Christ our Lord. Amen. Yung oil niyo ay holy and exorcised oil na po. Sunod natin i-bless yung incense, candles, cross, crucifix, middles, sacred images of God, sacred images of the angels, sacred images of the saints, scapulars, handbook, religious items, groceries, Bible, and all your religious items in your hands. General blessing ang kasunod, mga kapatid.
Heavenly Father, through your Son, Jesus Christ our Lord, in obedience to Him, we embrace the ministry He has entrusted to His bride, the Church. Grant now in your mercy, we pray, a very special and powerful blessing on all religious items, that we will use the ministry of healing, spiritual liberation, and exorcism. Thine that through the blessing you bestow, may it be a very potent, terrible weapon against the attacks of the evil one and his legions. May these religious items mightily restrain the devil and his demons and all unclean spirits, rendering them powerless, unable to harm both the afflicted, your priests and people, and to whomever these are used in the exercise of the ministry, wherever it is kept, when clean and diabolic spirits flee in fear, never daring to harm or even approach. In the exercise of the ministry of healing, spiritual liberation, and exorcism, may Jesus Christ our Son be glorified forever. This we humbly ask through the same Jesus Christ our Son, our Lord, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. So lahat ng mga religious items ninyo ay holy and exorcised sacramentals. At kung may pari na mag-bless, the best po, last resort na po itong ginagawa natin. Okay? Isunod natin yung, gamitin nyo yung holy and exorcised oil, then mag-consecrate po ako sa mga senses ninyo. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Bow down your head. You do I implore, O Holy Lord, Father Almighty, eternal God, help your servants who wander in uncertainty and doubt to the night of this world, that they may be shown the way of truth and the knowledge of you. Open unto them the eyes of the heart, the better to acknowledge you as the one God, the Father in the Son in the Father, together with the Holy Spirit, and they may deserve to enjoy the fruit of this covenant, now and forever, through Christ our Lord. Amen. Amen. I consecrate your forehead that you may accept the cross of the Lord. Mag-sign of the cross kayo sa noon ninyo. I consecrate your ears that you may hearken the divine precepts ang ating mga tainga. I consecrate your eyes that you may see the grandeur of God ang ating mga mata. I consecrate your nostrils that you may perceive the sweet fragrance of Christ ang ating mga ilong. I consecrate your mouth that you may utter the words of life ng ating bibig. I consecrate your chest that you may believe in God ang ating dibdib. I consecrate your shoulders that you may take upon the yoke of His service ang ating balika. I consecrate your hands that you may work to glorify His holy name ang ating kamay. I consecrate your feet that you may walk in His ways ang ating paa. I consecrate your whole being in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, that you may have life everlasting, you believe forever and ever. Amen. Receive the salt of wisdom, may it be unto you a sign of reconciliation to life everlasting. Amen. Bow down your head. In the name of Jesus, I break the seal and the consecration upon you. In the name of Jesus, I break all curses sent against you and all spells around you. In the name of Jesus, I break any unholy ties, links, and bandages between you and all adversaries and spirits. In the name of Jesus of Nazareth, through His tremendous powers, God, and His most powerful and salvific name, I rebuke, repudiate, bind, and cast out all unclean spirits or spirit of illness to depart from them, and fill them with your presence, love, healing, and consolation. And I seal you to the most precious blood of Jesus Christ. I consecrate you to the sacred heart of Jesus, Immaculate Heart of Mary. Amen. The Lord be with you. With your spirit. May Almighty God bless you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. So, magandang gabi sa inyong lahat ha. And then, ilan ba yung nanood natin sa live, Brother Jando? Okay, tingnan ko dito. Wait lang. Atin sa YouTube ay 428. Sa YouTube? 700 Oo. ang nakita ko dito. 761. 761 pala. 761. Okay, and then, yun. Sa Zoom naman natin ngayon, tayo 49 lang. So, maraming salamat sa inyo. Brother Angel, Brother Jando, Brother John Ray, Brother
Tata, Brother Romer. Hello, bro. Sister Edna. Nawala yung ano ko, bro? Gretel, 10 p.m. na lang naman. Mag-final blessing ka na lang. Oh, final blessing na ako. Okay. So maraming salamat sa inyo, ha. Sino ba hindi ko na-mention? Brother Wendell, Brother Tata. God bless, ha. Fighting Maria, the tax FD with humble heart. Pasalamat na lang ako, Brother Jando, sa mga malugod natin na sponsor sa ating evangelization. At salamat po dahil natapos yung culmination sa Bible Month. Nagsagawa tayo ng Bible Rally. No? Ang daming mga pastor na kasama natin. At salamat din sa inyong tulong sa mga seminaryan na 17 po. Kapag mamatay sa Padre may papalit. No? Salamat sa inyo. Bro? Si Ate Edna nag-raise naman nung kay ano to. Ate Edna? Raisan? Sa tapang. Ano po, Father Darwin, remind ko Yan, labas mo ka. February. Ganda eh. February 4, ate, di ba? February 10, 40, no? Pa? February 8 10, no? to 10 bukas po ng... No, hindi. Bukas po yun, February 3. February 3. Bali po, kasama po ang PPP team. Lahat po kayong iniimbitahan. Please prepare short message. Anong oras ito? 8, no? 8 po mag-start. Dahil may... Parang pala tong si Marian Rivera, si Ate. Hindi. Si Marian Rivera parang Ate Edna. Lampas ang beauty ni Ate Edna. Sige, Ate Edna, bukas pala yun, ha? 3 naman pala. Bukas, nandali ng araw, no? So, maraming salamat sa inyo, ha? At mga kapatid, ipagdasal nyo kami lagi. Lalo-lalo na sa mga evangelizers natin, yung pamilya natin, ipagdasal natin lagi. At kayo din ay lagi kong inaalala during consecration po. Kayong lahat po. Yan ang ganda sa misa eh. Inaalala natin ng buong mundo. Yan talaga ang nature sa simbahan for all. No? Hindi lang exclusive but inclusive. Kahit sa mga hindi naniwala ay sinasali natin. So maraming salamat, ha, Brother Jando. Fight Team Maria, the tax safety with a humble heart. God bless. God bless, Father Darwin. And then natin shout out ito si Moxie. Okay, mga kapatid. Salamat po sa inyo, ha. And then, ang daming nagpadala ng stars. Grabe kayo, ha. Sino ba ito nagpadala ng mga stars? Ang dami, no? Nakita ko dito. Nangunguna si naglumba si Ate Mila, no? Si Scriber Crystal, 53,300, no? Si Ate Mila, ipopost ko ngayon. So, maraming salamat po sa inyong generosity po. Si Scriber Crystal nangunguna, pangalawa si Ate Mila, at si Ravenna ang pangatlo, and then pang-apat si Ate Ami, no? Ami Naelga, 150 stars. Si Gladys, 150. Si Adeline Uka, 100. Si Kai Mabatid, 100. Si Joy Alfanta, 100. Si Ami Parahis, 100. Si Andrew Fernandez, 100. Si Cars MPT, 99. Sila Yuhan Anili, 88 stars. Si Regina Centuy, 55 stars. Si Juliet Pilyagon, 50 stars. Si Eden Clemente, 50 stars. Si Elisa Agot, 50 stars. Si Chutokos Genetrix, 1 star. Ricania Riche, 1 star. Salamat, no? At si Sir Scriber Crystal, 53,300. No? First time ako 103,000
103,044 stars, no? First time ko po ito. So maraming salamat po Ate Mela Buhawi, subscriber Crystal, ang laging nangunguna, no? At si Ate Mela, no? So wala na akong oras ha. Fighting Maria the Tax FD with a humble heart po. God bless. Salamat po sa mga generous ngayon.